Hanggang ngayon, kapag alas 12 na ng gabi at may naririnig akong sabay-sabay na yabag sa labas, pinapatay ko na lang lahat ng ilaw at hindi na ako sumisilip sa bintana. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya kung saan tahimik ang gabi. Pagsapit pa lang ng alas 9, halos wala ng tao sa labas. Sanay na kami sa katahimikan, kaya noong gabing galing ako sa birthday ng pinsan ko at inabot ako ng alas 12 bago makauwi, hindi na ako nag-alala. Malapit lang naman ang bahay namin kaya naglakad na lang ako. Habang binabagtas ko ang lumang kalsada, napansin kong kakaiba ang paligid. Walang aso na tumatahol, wala ring kuliglig na karaniwang naririnig tuwing gabi. Parang biglang nawala ang lahat ng tunog. Ilang minuto pa ang lumipas nang makarinig ako ng mahihinang yabag. Noong una, inisip kong baka may mga taong pauwi rin. Pero habang papalapit ang tunog, napansin kong parang sabay-sabay ang lakad nila. Paglingon ko sa likod, nakita ko ang isang mahabang prosesyon. Mahigit 20 tao siguro ang naglalakad ng dahan-dahan. Lahat sila nakaputi at may hawak na kandila. Tahimik silang lahat. Walang umiiyak, walang nag-uusap, at walang kahit anong ingay maliban sa pakiramdam kong may mga yabag na papalapit. Bilang paggalang, tumabi ako sa gilid ng kalsada. Nakayuko lang ako habang dumadaan sila sa harap ko. Pero nang mapatingin ako sa mga paa nila, doon ako kinilabutan. Gumagalaw ang mga paa nila, pero wala akong marinig na kahit isang tunog ng yapak. Para silang dumadaos-dos sa kalsada. Napalunok ako at hindi ko na malayang napatingin ako sa kabaong na dala nila. Bahagyang nakabukas ang takip nito, sapat lang para masilip ang nasa loob. Nang sumilip ako, halos mawalan ako ng hininga. Ang taong nakahiga sa loob ng kabaong ako. Parehong mukha. Parehong suot ng damit na suot ko noong gabing iyon. Napaatras ako at agad na napapikit sa sobrang takot. Ilang segundo lang ang lumipas bago ako muling dumilat, pero wala na ang buong prosesyon. Tahimik na ulit ang kalsada, parang walang dumaan. Hindi na ako lumingon pa. Tumakbo na lang ako pauwi at ikinulong ang sarili ko sa kwarto. Kinabukasan, sinubukan kong itanong sa mga kapitbahay kung sino ang namatayan. Nagtaka lang sila at sabay-sabay na nagsabing wala raw namatay sa barangay noong gabing iyon. Pati ang barangay tanod, sinabi ring wala raw prosesyong dumaan. Doon ako nagsimulang kabahan dahil alam kong hindi panaginip ang nakita ko. Lumipas ang ilang araw at pilit kong kinalimutan ang nangyari. Pero isang gabi, eksaktong alas 12 ulit, nagising ako dahil sa mababagal na yabag sa labas ng bahay. Parehong tunog. Parehong ritmo. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana. Sa gitna ng dilim, nakita ko na naman ang mahabang hanay ng mga taong may hawak na kandila. Parehong prosesyon. Parehong kabaong. Habang dumadaan sila sa harap ng bahay namin, may isang matandang lalaki ang huminto. Unti-unti siyang lumingon sa direksyon ko, ngumiti ng bahagya, at dahan-dahang itinuro ang bahay namin bago muling naglakad kasabay ng iba. Kinabukasan, namatay ang lolo ko habang natutulog. Sabi ng doktor, natural causes lang daw. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari noong gabing iyon. At tuwing sasapit ang alas 12, minsan naririnig ko pa rin ang mababagal na yabag sa labas. Hindi na ako sumusilip, kasi pakiramdam ko may isa na naman silang bahay na ituturo.